Hi everyone. For today's video, we will find the vertex of a quadratic function. So meron tayong 5 given dito na quadratic functions. Hahanapin natin ang vertex. So bago yon, meron nga pala tayong dalawang form ng quadratic functions. Okay, so ano yung dalawang form natin? Meron tayong tinatawag na general form. So in general form, ito yung general form, y equals ax squared plus bx plus c. So this is the general form. Yung isa naman ay standard form or vertex form. Okay? So ito yung general form and then yung isa ay vertex. Vertex form or standard. So ito naman yung y equals a times x minus h squared plus k. Where the vertex, ang vertex natin ay yung value ng h and then k. Okay? So yun ang gagawin natin sa 5 problems natin. Find the vertex. So find the vertex of the following quadratic functions. Pag sinabing quadratic, kailangan ang coefficient, ang power ng x natin dapat dyan ay square. So lahat yan may square, may x square. Okay, so hanapin natin lahat ang vertex. So para makuha ang vertex, syempre, kailangan nating dalhin from general form, gagawin nating vertex form. Okay, so let's start. Yung number 1 natin, naka-arrange na pala siya, naka-vertex form na. Okay? So may mas madali tayo. For number 1, nakaayos na siya ng vertex form. Ang vertex form natin, y is equal to a times x minus h squared plus k. So ang vertex natin dyan ay yung value lang nito, h and k. So kailangan negative dapat dito. So therefore, ang vertex natin dito sa number 1 natin, naka-arrange na siya. So ang vertex natin ay, ang value ng h ay 5. Kapag negative dapat sa formula ito, so kapag negative, ang magiging vertex natin ay positive 5. Kapag naman positive yung nandito, magiging negative dapat kasi yung nasa vertex form kasi natin, negative dapat. Okay, so 5 and then yung k naman natin kung ano yung sign. Okay, so therefore, ang vertex natin ay 5, 3. Okay? So, ganun lang kasimple kapag nasa ganitong form na. Standard form or vertex form. Okay, so next, number 2. Okay, so for number 2, hindi pa siya naka-vertex form. Kailangan dalhin natin siya sa ganitong form. X minus h squared plus k. Okay, so dalhin natin sa ganitong form. So, para gawin yon, ang una natin ginagawa dyan, ginugroup natin itong, yung first two, i-group natin, yung may x. Okay, so tapos magpa-plus and minus tayo para maging gagawin nating perfect square trinomial itong x squared minus 4x. Kailangan nakaganito siya, square of binomial. So paano siya magiging square of binomial? Ang formula dun sa i-add natin, kasi gagawin natin dyan, mag-a-add and subtract tayo dito. So kung ano yung i-add natin dito, ayan, naka-parenthesis, naka-group to, and then copy natin yung minus 10, mag-a-add tayo dito, kailangan magma-minus naman tayo. Kung ano yung i-add natin dito sa naka-parenthesis, yun naman yung i-minus natin. Kasi para lang tayong nag-add, halimbawa nag-add ng 5 tapos nag-minus ng 5, para lang tayong nag-add ng 0. So di ba pag nag-add ng 0, yun pa rin yung number. Kaya kailangan mag-plus and minus tayo. So paano natin naalamin kung ano yung i-add and i-minus natin? Ang formula natin para doon ay 1/2 of b or b over 2 square. So ano yung b? Ang b natin ay coefficient ng x. So ito yung coefficient ng x. So yun yung 4. Okay? So yun yung formula natin para malaman natin kung ano yung i-add and subtract natin para maging perfect square trinomial siya. So therefore, ang i-add natin ay b over 2. Ang b natin ay 4. So we have 4 over 2, then square natin. So that is equal to 4 divided by 2. So that is equal to 2. And then square pa natin, 2 square, we have 4. So ang i-add natin at ima-minus ay 4 dapat. So plus 4 and then minus 4. So para lang tayo nag-add ng 0, so hindi pa rin nabago yung ano natin. Ni-regroup lang natin. Okay? So now, i-express na natin to as square of binomial. Automatic square of binomial na ito, kaya nga tayo nag-add ng b over 2 square, so automatic square of binomial na siya. So paano natin kuhanin yung dito? Square root lang natin itong x square para makuha natin yung x. Ang sign nga pala natin ay kung ano yung sign netong b natin. So negative 4x. So therefore, minus ito, and then square root nitong 4, so that is 2.
So therefore, ang x squared minus 4x plus 4, that is equal to x minus 2 squared. And then minus 10 minus 4. So combine lang natin ito. Both negative. So i-add natin pero negative pa rin ang sign. Negative 14. So therefore, ang vertex na natin ay, so negative dapat ito. So pag negative, positive yan. So 2 and then negative 14. So yan na yung value ng h and k natin. 214 ang ating vertex. Okay, so next number 3. So number 3, y equals 3x squared minus 4x plus 1. So ganun pa rin ang ating gagawin. Ganun pa rin yung gagawin. I-group muna natin ito. Yan, group natin yan. Y equals 3x squared minus 4x. Kaso walang kailangan i-factor out natin. Yung para kapag may coefficient itong x square, kailangan i-factor out natin. Eh wala namang 3 itong 4x. So gagawin natin dito, multiply tayo ng 3 over 3. Okay? And then plus 1. Nag-multiply tayo ng 3 over 3 para meron tayong common na 3. Yung common na 3, ipa-factor out natin yan. Okay? So factor out natin yung common na 3. So we have 3 times quantity x squared minus, so nawala na tong 3. So may natira pa tayong 4x over 3. So ngayon mag-a-add na tayo. Tapos kung ano yung i-add, isa-subtract naman natin yan. Okay? Pero tandaan, itong i-add natin dito, naka-multiply pa sa 3. Okay, so isolve natin. Ano yung formula para sa i-add natin? That is b over 2 or same lang yon ng 1/2 of b. Ang b natin dito ay itong 4 over 3. Okay, so 1/2 ng 4 over 3 and then square. So divide muna natin to. Simplify. 4 divided by 2 ay 2 na lang yan. So therefore, we have 2/3 square. Then 2/3 square, that is equal to 2 times 2, we have 4. And then 3 times 3, we have 9. So ang i-add natin ay 4 over 9. Kung ano yung i-add natin dito, isasubtract natin dito. Pero take note, naka-multiply pa ito sa 3. So yung isasubtract natin dito, 4 over 9 times 3 pa siya. So scratch tayo dito, 4 over 9 times 3. So masisimplify ba ito? Malowest term itong 3 over 9. So magiging 4 over 3 na lang siya. Okay, so therefore, plus tayo ng 4 over 9 dito, nakamultiply pa yan sa 3. So magma-minus naman tayo ng 4 over 3. Okay, so tapos isimplify na natin y is equal to 3. So ano yung square root binomial na yan? Automatic. Square root ng x squared, x na lang yan. And then ang sign natin dito, minus. Square root of 4 over 9, so that is 2 over 3. And then simplify natin to 1 minus 4 over 3. Itong 1 dito, pwedeng palitan natin yan ng denominator na 3. So magiging yung 1 equal yan sa 3 over 3. Okay, so 3 over 3 minus 4 over 3. So numerator lang, 3 minus 4, that is equal to negative 1 over 3. So therefore, ayan na ang vertex natin. So ang vertex natin ay, so vertex, negative na to. So we have 2/3. And then ang k naman natin ay negative 1/3. So tandaan palagi dito ang kinukuha natin kapag negative, positive dapat yan. Opposite lagi dito, tapos dito naman sa kabila, kung ano yung sign niya, isasama natin yung sign. Okay, so ito yung ating vertex para sa number 3. 2/3 and negative 1/3. Yan yung HK. Okay, so next number 4. X squared minus x plus 7 over 4. So this time ay fraction. Ganun pa rin naman ang process kahit na fraction yan. So i-group lang natin. So okay na to, wala kasing coefficient. So aalamin na lang natin kung ano yung i-add natin. So we have x squared minus x. Ano yung i-add natin? And isasubtract naman dito sa kabila. I-add at isasubtract natin. So anong coefficient nitong x? Ang coefficient ng x ay 1. So we have b over 2 square. So ang b natin ay 1 lang. So we have 1/2 square. So 1/2 squared, that is equal to 1/4. So add tayo dito ng 1/4, subtract naman tayo dito ng 1/4 dahil wala nang nakamultiply dito, hindi kagaya kanina. So plus 1/4 and minus 1/4 lang tayo. So therefore we have square root of x squared, x. So minus ito, so we have minus and then 1/4. So square root of 1/4, that is 1/2 and then square. And then plus, since similar fractions na siya, so just subtract 7 minus 1. So that is equal to 6 over 4. 6 over 4, tas i-lowest term lang natin ito. 6 over 4, pwedeng i-divide pareha sa 2. Okay, so therefore final answer, y is equal to
x minus 1/2 squared plus divide pare sa 2, we have 3/2. So ang vertex natin ay equal sa negative to. So we have 1/2 and then kung ano yung sign nito kasama 1/2 and then 3/2. So yan na yung h and k natin. Okay, so last number, number 5. Okay, number 5. So yan, medyo may fraction tapos may coefficient pa dito. So we have i-group muna natin. Tapos ifa-factor natin, ifa-factor out natin itong 3. So yung 12 okay na, divisible by 3. So factor natin yung 3. So therefore we have y equals factor out 3. We have x squared plus ano yung number na ay pag minultiply sa 3 magiging 12. So that is 4. 4x or simply 12 divided by 3 lang yan kaya naging 4x. So ano yung ipa-plus natin dito? Tapos ima-minus naman natin dito. Ipa-plus at ima-minus. Okay, so kunin natin ang formula b/2 square para dun sa i-add natin. Ang b natin ay 4. So yan yung b natin, 4. So we have 4 divided by 2 square, that is equal to 2 square and that is equal to 4. So mag-add tayo ng 4, magsasubtract ng 4 pero hindi lang 4 kasi nakamultiply pa ito sa 3. So 3 times, ang in-add natin dito actually ay 4 times 3, that is 12. So ang isasubtract naman natin dito ay 12. Okay, so tapos i-combine lang natin ito. Combine lang natin yan. So therefore, y equals 3 and then square root of x squared, x yan. Express natin as square root of binomial yan. Plus ito, so magiging plus and then square root of 4, that is 2. Tapos itong 12, gawin natin similar fractions. So ano bang equivalent ng 12 na denominator ay 2? So kung denominator ay 2, wala kasing denominator ito, edi mag-multiply lang tayo ng 2/2. So magiging siyang 23/2 minus 12 times 2, that is 24/2. So 23 minus 24, that is equal to negative 1. Okay? Just copy the denominator 2. So therefore, ayan na ang vertex form natin. Naka-arrange na siya. Nasa form na siya na y equals a times x minus h squared plus k. So therefore, ang vertex na natin ay opposite dapat lagi nito kapag positive, magiging negative 2 ito. Tapos ito namang k natin kung ano yung sign. So 2, negative 1/2. So yan ang coordinates ng ating vertex. Okay, so meron pa nga pala tayong ibang formula kasi itong ginagamit natin ay ang ginamit nating formula dito ay hindi tayo gumamit ng formula. Nag-ano lang tayo, square of binomial. Kasi may isa pang way para makuha ang vertex, gagamit tayo ng formula. Ang formula ng h ay negative b/2a, tapos ang formula naman ng k ay 4ac minus b squared over 4a. Medyo mahaba yung formula kaya hindi ko ginagamit ito. Ang mas ginagamit ko ay itong rekta na ini-express as square of binomial ito. So yun, vertex form na yung ginagawa ko. So kung gusto nyo, alamin nyo yung values ng A, B, C, tapos i-substitute sa formula. So i-try natin dito. Ito ang gawin natin dun sa medyo mas madali para makita natin agad. So ayun yung formula natin, h is equal to negative b/2a and then k ay 4ac minus b squared over 4a. So gawin natin dito sa medyo madaling example. Ayan, pwede dito. 3, 4, 1 kasi to. So ang a natin dito, coefficient ng x squared, 3. Ang b natin dito ay negative 4. Tapos ang c natin, ito yung c. c equals 1. So tingnan natin kung sasakto dito yung h tsaka yung k. So ang formula para sa h ay negative b/2a. So negative b daw. So ang negative, tapos negative pa yung b. So negative of negative 4 over a over 2a pala. Ang a natin ay 3. So 2 times 3. So therefore, we have negative of negative 4, that is positive 4 over 2 times 3 is 6. Pag nilowest term natin yung 4 over 6, that is equal to 2/3. So kaparehas siya neto. Okay, so tapos yung isang formula naman para sa k, ang formula para sa k ay 4ac minus b squared over 4a. Okay, so try natin kung sasakto dito. 4ac, ang ac natin ay 3 times 1. So 3 times 1 minus b squared. So ang b squared is negative 4. Negative 4 squared over 4a. So again, ang a natin ay 3.
Okay, so simplify natin. Parang pwedeng ma-cancel lahat yung 4 ano, kasi may 4 lahat. So cancel natin yung 4, tapos yung isang 4 dito. Negative 4 ito eh. So kung negative 4 ito, magiging negative 16 o magiging positive 16 siya. So maka-cancel na siya. So matitira dito sa numerator natin ay 3. Kasi ito magiging positive 16 na siya. Pero na-cancel na yung 4 kaya magiging minus 4 na lang yan. Over 3. Okay, so ayan, eksakto 3 minus 4, negative 1/3 pa rin siya. So therefore, ayan, so dalawa yung way natin para malaman ng vertex. Pero ang ginagamit ko palagi itong square of binomial kasi walang formulang tatandaan dyan, kundi yung b over 2 lang, b over 2 square. Yun lang ang formula na kailangan yung tandaan. Pero ginamit kasi natin dito puro concept ng square of binomial. Unlike dito sa formula, kailangan yung kabisaduhin. Pag nagkamali kayo ng isang letter dyan, kagaya dito sa K, medyo mahaba yung formula, magkamali kayo ng isang letter or may iba yung sign, may iba na yung sagot nyo. Kaya I suggest, mas madaling gamitin yung nag-aano lang tayo, nag-i-square of binomial. Ginagawa nating perfect square to. Okay, so that's all. So I hope nagustuhan niyo explanation ko para sa finding the vertex or transforming general form into standard form or vertex form. So thank you for watching, and then kung meron kayong math question, i-comment nyo lang po sa aking channel. Pwede rin sa aking FB group or i-DM nyo ako sa aking messenger. Ayan ang messenger ko sa baba, RJ Enseñado. So bye-bye and God bless.